intervene si Mr. Julius Kumupas kasi napapabalita at sinasabi ng mga matatalinong tao ngayon na si Eva at si Adan daw ay nagsimula sa Pilipinas at hindi sa kung saang ibang bansa man, kundi dito sa Pilipinas. Yun ang sinasabi ng mga siyentipiko at ibang matatalinong tao sa panahon natin ngayon. Ngayon, kukunin natin ang opinyon ni Mr. Julius Kumupas at kung sa ano ang kanyang pakiwari sa bagay na ito. Sandali lang. Andito siya. Mr. Julius Kumupas, tatanungin ka lang sana namin kung ano ang pakiwari mo patungkol sa mga sinasabi ng mga siyentipiko at ng mga matatalinong tao sa panahon natin ngayon na si Eva at si Adan daw ay nagsimula dito sa Pilipinas. Anong masasabi ko? Pakihawak. Ano ang pakiwari ninyo, sir? Tingin ko mukhang totoo naman. Bakit? Kasi kung ating susumahin, parang lahat ng klase ng ugali nandito na sa Pilipinas di ba? Parang parang paano ba may papaliwanag ito? Ano ba ang masasabi niyo yung sinasabi nila na si Eva at si Adan ay namumuhay nung panahon na yon na walang damit, katulad natin, sir. Walang damit, walang sariling bahay, at walang pagkain kung saan na kumukuha. Katulad ng mga Pilipino sa panahon natin ngayon. Parang gano'n nga, di ba? Di ba? Parang nagmula talaga. Kitang-kita naman, di ba? Tignan mo, hirap na hirap tayo sa bigas. Sipin mo, para makakuha ng bigas, pipila ka pa sa NFA, dun sa FTI. Iikot ka pa ng malayo. Tapos pagdating mo dun, dudugain ka pa sa sukli. Pag ginanahan lang magsukli yung nagtitinda, tsaka kasusuklian. Paano ko nalaman? Kasi, nung nakaraan, bumili kami, nutusan kami ni mahal na ina. Sinama namin yung mga barkada ni Cedric. Dun sa kabilang binilan ng mga kasama namin, may sukli. 8 daw, tsaka 10. Sa amin, 100 rin yung binigay namin. Wala man lang binigay, di ba? Sobrang... Sobrang hirap talaga ng Pilipinas Parang si Eva at Adan nung panahon noon, di ba? Walang damit. Parang ako, wala akong damit ngayon. Kaya pala, ayaw mo akong pagsuotin muna ng damit kasi para masabi ko rin na noon, para sa akin lang talaga. Ikaw, may tatanong ka pa ba? Wala na, sir. Maraming salamat. Mga kaibigan, napanood po ninyo at nasaksihan kung ano ang kanyang pakiwari sa mga bagay-bagay. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli. Paalam.